Magandang araw o magandang gabi sa lahat ng nanunood at nakikinig sa ikwento mo kay Manay J. Ito po ay hango sa sulat na padala ng ating mga letter senders base sa kanilang karanasan sa totoong buhay. Itatago po natin ang kanilang tunay na pangalan para maprotektahan ang kanilang personal na impormasyon. Magandang araw po sa inyo, Manay J. Ibabahagi ko lang po ang kwento ng aking asawa na maraming pinagdaanan simula pagkabata hanggang siya ay mamulat sa realidad ng buhay. Isang buwang sanggol pa lamang aking mister ay naghiwalay na ang kanyang mga magulang. Ang aking asawa ay bunso sa dalawang magkapatid at ang kanyang ate ay isinama ng kanyang ina sa probinsya. Siya naman ay kinuha ng kanyang ama. Sila lang po ang naiwan sa lugar nila sa summer at lumipas ang panahon. Iniwan siya ng kanyang ama sa kanyang lolo at lola. Marahil sa hirap ng buhay, kailangan magsakripisyo, ngunit sa paglipas ng mga araw, di na siya binalikan ng kanyang magulang. Wala siyang nagisnang mag-aaruga at magmamahal sa kanyang magulang. Marahil, ang balita niya sa kanyang ina, sa kasamaang palad, ito ay namatay noong siya ay musmos pa lamang sa elementarya. Napakahirap daw po ng buhay nila noon. Tanging pangingisda lamang ang kanilang hanap buhay. Ang kanyang lolo ay lumalaot lamang at ang kanyang lola ay nasa bahay lamang. Hindi sapat ang kinikita at huli ng kanyang lolo para sa kanilang pang-araw-araw. May panahon na wala silang bigas, kaya sa pagtatanim ng kamote sila umaasa. Hindi naman kasi sa lahat ng oras lagi ay may huli sa dagat. Kaya napilitan ng aking asawa na magtrabaho na rin sa kanyang murang edad. Pangingisda sa gabi, pag-aaral sa umaga. Minsan ay pumapasok sa eskwela, siya ay antok pa. Ang kanyang grado mukhang delikado, ngunit sa kabutihan ng guro ng aking asawa, marahil siguro ay alam ang kanyang sitwasyon, ipinasa naman raw ito sa markang 75. Lumipas ang mga taon, siya ay nasa sekundarya na. Araw ng kanyang pagtatapos, ito ang pinakamasayang araw, ngunit malungkot ang aking asawa. Marahil siya lamang mag-isa ang umakyat sa entablado para tanggapin ang kanyang sertipiko. Marahil matandaan ang kanyang lola at lola kaya hindi nakapunta. Meron naman siyang tiyahing, ngunit sa araw na iyon ay manganganak na, kaya mag-isa siyang nagmarcha sa araw ng pagtatapos sa sekundarya. At isang araw, dahil na rin siguro sa hirap ng buhay, nakipagsapalaran sa Maynila. Kinuha siya ng kanyang tiyuhin, pinasok niya ang lahat ng trabaho upang mabuhay lamang. Naging kargador, waiter, hanggang nakapagtrabaho sa isang pabrika at naging isang assistant welder. Hanggang natuto siya at naging maintenance welder ng kanyang pinapasukang trabaho. Kalaunan, dahil na rin sa sipag at tiyaga niya, tumaas ang kanyang posisyon. Taong 2018, naisipan kong hanapin sa social media ang kanyang tatay. Sa pagbabaka sakaling mahanap ko siya, sa awa siguro ng Diyos, nakita ko ang isang pamilyar na mukha at pangalang pinagsama ang pangalan ng kanyang ama. Di na po ako nagdalawang isip na magpadala ng mensahe sa kanya at yun nga ang kumpirmadong kapatid nga ng asawa ko sa ama niya ang nahanap ko sa social media. Nagkataon taga Bicol ako at nahanap namin sa Bicol ang kanyang ama. Pinagmasdan ko siya at ramdam ko ang lungkot ang galit niya.
Ngunit di siya nagtanong sa kanyang ama kung bakit ganun, kung bakit siya iniwan noon. Ang dahilan lamang ng kanyang ama kaya di raw ito nakauwing Samar dahil nagkaroon na ng sariling pamilya. Wala nang nagawa ang aking asawa kundi patawarin ang kanyang ama kahit hindi ito humingi ng tawad. Sa kalaunan po, umuwi kami sa Bulacan at sa hindi inaasang pagkakataon, nabalitaan na lamang namin na wala na ang kanyang ama. Namatay dahil sa karamdaman. Grabing lungkot ang aming naramdaman lalo na ang asawa ko dahil doon. Kung kailan pa siya nagkitang muli, saka naman nawala muli ang kanyang ama. Subalit, kahit ganun man, yung plano siguro ng Diyos ang mahalaga. Sa huling sandali ng kanyang ama, sila'y muling nagkita. Lumipas po ang maraming taon at panahon. Sa ngayon, sa awa naman ng Diyos, ang aking asawa ay patuloy pa rin sa pagtatrabaho para sa aming pamilya. Sa sipag at tiyaga niya, siya na ngayon ang associate welder at isa ng supervisor. Tumaas na rin ang kanyang sahod kaya kahit papaano nakakasurvive kami sa buhay namin ngayon. Ang masasabi ko lang sa inyo, lahat matuto tayong magpatawad. Lahat nagkakamali. Walang perpektong tao dito sa mundo. Maraming salamat po. Hanggang dito na lamang. Manay J.